Nahuli kaming gumagawa ng milagro ng kumpare ng papa ko sa mismong kwarto ko at pinagsisihan ko ito. Dear Ate Ann, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Nika. 22 years old at no boyfriend since birth. May kumpare si Papa, tawagin na lang natin siyang Tito Dan. Hindi sila magkadugo ni Papa, pero magkaibigan na parang magkapatid ang turingan nila sa isa't isa. Si Tito Dan ay matagal ng byudo dahil niloko siya ng kanyang dating asawa. Bata pa lang ako, lagi na siyang tumatambay sa bahay namin. At ngayon na 22 years old na ako, hindi ko mapigilang mapatingin sa kanya. Hindi ko din maipaliwanag, Ate Ann, pero ibang klaseng kilig yung nararamdaman ko sa kanya. Kahit na 47 years old na si Tito Dan, ang lakas pa din ng appeal niya. Isang araw habang nagluluto ako sa kusina, bigla na lang lumapit si Tito San. Nag-uusap lang kami tungkol sa buhay. Pero habang tumatagal, napunta kami sa topic na medyo malalim. Ate Ann, nag-open up siya tungkol sa love life niya at doon na niya nasabi na niloko siya ng dati niyang kasintahan. After niya ikwento sa akin ang tungkol sa love life niya, bigla niyang inamin na matagal na pala niya akong pinapantasya. Nakakaloka, di ba? Pero Ate Ann, aminado rin ako, na-attract ako sa kanya. Inamin ko rin na may feelings ako para sa kanya. Grabe yung mga titig niya, Ate Ann, parang laging may ibig sabihin. Yung mga tingin niya sa akin, nakakakuryente. Simula noon, halos araw-araw na siya sa bahay namin. Kahit walang dahilan, pumupunta talaga siya. Nakakakaba nga minsan kasi baka mamaya mapansin nila mama. Hanggang isang araw, umalis sila mama at papa, pumuntang bayan. E di syempre, si Tito Dan naman, hindi pinalampas ang pagkakataon. Pumunta siya sa bahay. Dito na nagsimula ang lahat, Ate Ann. Ang sabi niya, gusto niyang makaisa. Miss na daw niya yung feeling na makaisa dahil halos 7 taon siyang naging byudo. Sinabi ko sa kanya na natatakot ako baka mabuntis niya ako. Pero alam mo ba ang sagot niya? Sabi niya, may dala naman akong Nakakatawa nga, kasi parang sobrang prepared siya, parang nagplano talaga. Ang galing niya magsalita, Ate Ann. Napaniwala niya ako agad. At bago ko pa man maisip ng husto, nakuha na niya ang matamis kong oo. At doon na nagsimula ang milagro, Ate Ann. Doon kami sa kwarto ko at nag-enjoy kami sa ginagawa namin. Hindi ko na talaga napansin ang oras dahil sa sobrang galing ni Tito Dan. Wala kaming kaalam-alam na umuwi na pala sila mama at papa. Kaso, hindi kami nagpaawat. Tuloy lang talaga kami, parang walang pakialam sa mundo. Hanggang biglang bumukas ang pinto. Nagulat ako sa boses ni Papa. Anong sabi ni Papa. Napatayo ako agad, halos hindi na ako makahinga sa sobrang takot. Si Papa, sinugod si Tito Dan. Akala ko magkakamatayan na. Pinaghihiwalay sila ni Mama pero ako, kinaladkad ako ni Papa palabas ng kwarto. Hiyang-hiya ako, Ate Ann. Hindi ko alam kung saan ako magtatago. Parang gusto ko na lang maglaho sa lupa. Si Mama, nagwawala na rin. Hindi alam kung sino ang uunahin. Ako o si Dan. Pero si Papa, grabe. Halos Tito Dan sa galit. Nagtapos ang gabing iyon na parang bangungot. Hindi na ako makatingin sa mga mata nila Papa at Mama. Si Tito Dan, ayon hindi na siya muling nagpakita sa amin. Hindi nga siya mawala sa isipan ko. Kamusta na kaya siya? Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang kahihiyan na ito. Pinagsisisihan ko lahat. Hindi worth it, Ate Ann, lalo na nung nakita ko yung galit at sakit sa mata ng mga magulang ko. Kaya sana, ito na yung magiging leksyon ko sa buhay. Sana, hindi na maulit ang ganitong pagkakamali ko. Yun lang, Ate Ann. Sana kahit papaano, mapatawad ako ng mga magulang ko.